You have come this far and congratulations! Hi guys! Welcome back to our channel. Marami sa atin ang daming pinagdaanan, maraming stress, maraming mga sleepless nights sa paghihintay ng resulta and nakaka-relate kami dyan. So, nung nag-apply din kami and naghihintay ng resulta, though mabilis na yung sa amin, year 2021, 37 days ang inabot ng aming family application papunta dito sa Canada. Talagang nakakainip ang bagal ng araw sa paghihintay. So anyway, sa mga nakatanggap na ng approval, congratulations and welcome to Canada! For today's video ay mag-share tayo ng mga checklist na ihahanda bago umalis ng Pilipinas. Number 1, preparation of documents for immigration. Guys, hindi matik na may approval na tayo, talagang wala nang magiging problema, talagang dire-diretso ng papasok ng Canada. So, hindi po matik. So, ang immigration, meron po itong proseso pagdating po doon and kailangan na ma-evaluate yung mga ipe-present natin na mga documents. Ang isang malaking purpose ng immigration ay para ma-check yung iyong identity. They have to make sure na ikaw yung mismong nasa documents, na ikaw yung mismong na-approve, and ikaw yung tao na papasok din ng Canada. So, expect na natin from the immigration na matatanong ang purpose of stay, duration of stay, and proof of finances. So, ang mga questions na ito, pwede itong maitanong sa mga student permit holders, visitors visa holders, and also work permit holders. Number 2, conversion of PH money to Canadian dollars. Especially guys, kung wala tayong kamag-anak na magsusundo sa airport, it's a must na meron talaga tayong dalang Canadian dollars na. Dahil hassle pagka dala-dala mo ay peso. Na-experience namin, nung dumating kami, meron din kami mga konting pesos na lang. So, binudget na lang namin yon para sa naiya sana. So, para sa mga pagkain, etc. So, nung dumating na kami dito sa airport ng Canada, and may mga pesos pa, nag-decide na lang kami na papalitan na ito into Canadian dollars. So, na-try namin na magpapalit sa mga airport. Pero dito na sa Canadian airport. Sorry guys, change venue tayo. Talaga sumasakit ang ulo ko sa sinag ng araw. Though hindi siya masyadong significant, no? Pero yun nga, may sensitivity ang aking mata. So yun, moving forward, kumuha rin kami ng PayMaya Reloadable credit card. So hindi talaga siya yung credit card na uutangin mo. Kumbaga, i-reload mo nga. So, maglalagay ka ng funds. Naging magandang option din yon and talagang kinailangan namin siya since nung pumunta kami ay COVID season. Wala rin kamag-anak na magsusundo sa amin sa airport. Though, meron po kaming relative dito pero nasa ibang province. Naging helpful yon dahil sa kailangan mo mag-taxi. Kailangan namin nun na pumunta muna sa mga quarantine hotels. So, naging pambayad namin itong credit card na to since meron sila doon sa mga taxi na pwede mong itap yung iyong dalang card. So, nagko-convert naman siya matic into Canadian dollars. Tapos nga din nun, meron kaming connecting flight sa Japan, Narita Airport. And nagamit din namin siya sa pagkain. Kumain kami doon sa airport ng Narita since 10 hours ang aming layover. Mahaba-haba pero okay na rin kasi po doon sa Japan, sa Narita ay malaki talaga ang airport. Kinailangan namin na mag-bus para makapag-transfer ng other terminal. So sa mga nagtatanong po kung kailangan ng transit visa sa Japan, sa experience po namin ay wala. Basta same airport kahit na different terminals. May isa pa kasing airport which is yung Haneda. Pero yun nga, since Narita lang talaga kami, nag-transfer kami from Terminal 1 or 2 or 2 to 1. Hindi ko na masyadong matandaan. Pero basically, 1 and 2 lang yung aming pinuntahan. Wala pong kinailangan na transit visa. And nakakatawa dun sa Japan dahil very knowledgeable sila sa process. Alam na nila yung aming status kasi nung sinabi namin na student, ganyan. Alam na kagad niya kung ano yung hawak ng spouse. And even yung para sa mga kids na permit ay alam din nila. So very knowledgeable talaga. So yun guys, importante na makapag-convert tayo ng kakailanganin natin na Canadian dollars. So may mga options tayo sa Pilipinas, pwede sa mga airport, yung mismong flight na ninyo, or pwede rin sa mga bangko. Pero ito yung ginawa namin yung pangatlo, yung sa mga money changers.
So, sa mga money changers, I highly recommend yung Zarina. Hindi ko lang sure kung sa Pilipinas nationwide ay available ito, pero you can Google po ang mga branches nito and magpo-provide po iyon ng details kung may malapit sa inyo na Zarina money changer. So, this is not sponsored po, pero sinishare ko lang din kung saan naging maganda yung experience namin. Nung nag-apply din yung mother ko as visitor's visa and nagdala rin siya ng Canadian dollars, ay doon din po siya nagpapalit. And one thing guys, pagka significant amount yung kailangan na i-reserve iyon. Pero madali lang, 1 to 2 days lang kung tama ako ng tanda. So, ayun, kailangan mo na magpa-reserve basically, and may konting down payment. So, depende sa inyo kung magkano yung gusto na ninyong bayaran. Pero basically, ayun, may down payment siya. Tsaka babalikan sa Zarina Money Changer. Number 3, check your documents for errors. Yung mga documents talaga na agad-agad hihingin sa'yo katulad ng letter of acceptance or LOA, passport, and ang iyong Canadian visa. Maganda po na itong tatlo na ito ay talagang bangga yung information. Example na lang, yung pangalan ay dapat talaga na magkakapareha sila, walang discrepancy. So ngayon pa lang na nasa Pilipinas, maganda na kung may problema ay makita na natin. Para pagdating doon sa immigration, talagang sure tayo na magkakaparehas ang pangalan, magkakaparehas ang date of birth, at talagang walang discrepancy. Para maiwasan natin ang anumang hassle. Number 4, bring only important items. Alam ko guys, merong feeling tayo na kailangan ko to, kailangan ko madala ito, ganyan, ganon. Pero guys, sa totoo lang, pag nandito na kayo, hindi siya advisable na ang dami-dami nating dadalhin, lalo na pag nag-apartment. Kasi po, pag nag-apartment tayo, 1-year contract lang iyon, and then magre-renew kung gusto po natin, pero tataas na. So, ang nangyayari po dito talaga ay kadalasan lilipat na yung mga renters, magpapalit na ng apartment. Yung iba kasi, ang napansin ko, yung mga kumuha ng condo o yung parang mga nasa building, ayun, condo po ang tawag, ganon. Nagugustuhan nila na kumuha na ng yung bahay talaga, yung normal na bahay. Pwede itong maging townhouse o kaya basement or single detached. Kasi isang challenge din pagka sa mga nasa building po kayo ay yung pag-akyat din, tapos lalo na pagka may mga grocery po tayo. Medyo struggle siya na dalhin lahat ng ating mga pinamili since dito sa Canada guys, yung mga products ay talagang galon-galon, yung mga milk, talagang litro-litro, yung mga mantika, litro-litro. By the way guys, patungkol naman sa usapang apartment, marami akong na-share na mga experiences and mga takeaway sa pagpili ng apartment as newcomer. Kung mahirap ba, paano ba makakuha ng apartment, may nagawa na po akong video patungkol sa specific topic na yon, and feel free to visit that video. At kung naghahanap din kayo ng apartment na nasa Pilipinas pa lang kayo, meron din po ako nagawang video para magkaroon po kayo ng idea magkano ba yung pwedeng maging apartment ninyo, dahil sa alam ko naman paghahandaan talaga natin yung ating monthly rental. So basically parang sa Pilipinas din na kailangan ng deposit dito. So sa experience namin, 1 month deposit and 1 month advance. Tapos kukuhanan mo din siya ng mga home insurance. Pero minimal lang ito guys, sa amin $25 a month lang yung aming home insurance. So kung interested po kayo malaman ano yung pwedeng maging range ng inyong apartment rental, may nagawa na po akong video. So again guys, bring only important items. Huwag masyadong maraming damit po dahil sa for sure bibili din kayo dito and nagsisale naman dito. Maganda na sakto lang, tama lang, kasi ayun, yung mga lalagyanan din dito, yung mga closet ay talagang limited lang. And importantly, wag nating kalimutan na isama sa ating checklist ang maraming prayers and pagtsatsaga and tibay ng loob. So guys, as a newcomer dito, pwede tayong magsimula sa mga blue-collar job katulad ng pagtatrabaho sa mga retail. So wala namang masama dahil sa mas makikilala natin ang Canada and might be makapag-build up tayo ng network doon.
And ihabol ko lang din guys kung naisip ninyo na kung saan kayo bibili ng winter jacket, kung sa Pilipinas na lang ba and then dadalhin dito. Kung hindi pa naman po kayo darating ng winter season, I highly suggest na dito na po kayo bumili dahil sa nagsisale din naman dito. And talagang yung mga winter jacket dito ay akmang-akma sa Canadian winter weather. So marami na rin ako na-encounter na bumili sa mga ukay-ukay, mga Korean vibes, very colorful, very fashion ang dating. Pero hindi po nagamit dito sa Canada dahil sa iba ang winter dito sa Canada. Dagdagan pa natin ang mga wind chill. So yun, I highly suggest na dito na lang po kayo bumili and baka maka-timing pa kayo ng mga sale na mga winter jackets. And you can also check out yung mga ukay-ukay dito kung talagang tight ang budget and meron din kayo talagang makikita ng mga good finds. So i-check lang nating mabuti dahil din may mga ukay-ukay po dito na mahal din ang presyuhan pero may mga ukay-ukay din na okay din ang kanila mga presyo. Talagang ukay-ukay presyo na. Pero may mga iba nga na parang hindi okay ang presyo. So ayun, talagang mag-research lang po tayo and magtanong-tanong sa ating mga kababayan sa kanya-kanyang mga lugar. So ayun guys, I hope for the best for all of you and congratulations again sa inyong journey dito sa Canada. And also you can follow us sa Facebook at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. Take care guys, good luck sa inyo. See you in Canada. Bye for now.